Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Trending na trending itong debate. Totoong debate versus Raul Manuel and Ronald Cardema. Nako, nagkagiitan at balak yatang kakasuhan ni Ronald Cardema itong si Raul Manuel. And take note mga kabibig ha, meron palang iskandalo sa Kabataan Party List. Remember nung na-vlog natin na merong isang miyembro ng Kabataan Party List na inabuso ng another miyembro? Naku po, ang balita ngayon ay tinanggal na daw di umano ng Kabataan Party List yung involved na yung nang abuso mga kabibig. Pero balikan natin itong debate talaga. Grabe no, Raul Manuel versus Ronald Cardema. Sa tingin nyo, sino ang mananalo? Sino ang matatag, matapang na kung saan talagang alam niya kung paano sasagutin, alam niya kung paano believe on his stand mga kabibig. So panoorin natin to. Binalikan itong video ito kasi trending at yung iba kasi parang nararamdaman nila dito sila nakaganti kay Raul Manuel. Grabe naman sila. Oy, so heto kabibig, manood tayo mga kabibig sa video na trending at pinag-uusapan ito ngayon. Grabe no. Pinag-uusapan talaga si Raul Manuel. Dahil sa mga iskandalo ng Kabataan Party List, so biglang binalikan na maraming netizen. Ito ang tunay na debate. Tinan mo ang mukha ni Raul Manuel. So, manood tayo mga kabibig. I commend him for that ability in speaking. Ha. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabase mo according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo ng isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Tama. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators na sila yung nagsusponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan. Kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos, ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na again, kanina naputol lang tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para ipahayag yung saloobin ng mga kabataan, pero merong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon eh. Sabi niyo, sir, kurakot ng NYC. Tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, ba't sasabihin niyo? Paki-check, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC, wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera eh. Huwag niyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsyong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag lang kayong magsabi ng kahit ano about kung anong storya sa buhay. Totoo, si Manuel mahilig siyang mapalabok, mahilig siyang mamulak-mulakin ng mga words para ma-divert yung attention ng mga tao. Mahilig siyang kumuha ng atensyon. Mahilig siya na pasakayin ka sa mga gandang statements niya. Tama si Cardema na wag na, enough na yung mga kadramahan, kaipalan ng mga statements mo. Direct to the point, sagutin mo. Why? Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC?
Madaming problema ang kabataang Pilipino, teenage pregnancy, AIDS, and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, merong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd and everything. Ang number one na problema ng kabataang Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataang Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila, malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno, actually okay lang kung ikritisismo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resignin mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon, ha? That is part of democracy. Pero pag merong mga kabataang umakyat sa bundok, nagbe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba as a government official na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga teroristang NPA? Correct. Hindi pa. Correct. Hindi pa. Sasabihin niya kanina yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinukundi natin. Hindi niya dinidiretso yun sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa... Like mga kabibig, no? Sa lahat ng mga kongresista ba, ito si Raul Manuel, hindi na lang niya kinukundin na ang NPA, pati si Risa Hontiveros. Diba? Parang wala tayong narinig na galit sila sa mga NPA, galit sila sa mga rebelde. Pati si Franz Castro, yung Gabriela party list ba, si Noe Brosas, wala tayong narinig talaga na sila yung nanguna na labanan ang mga NPA. Lalo na itong kabataan party list, dapat sila ang nanguna. Sila ang tatayo na instrumento para itong mga kabataan ay hindi mapariwara at pupunta at sasama sa mga rebelde at maging miyembro ng rebelde, di ba? Arm struggle yung bata na yon. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate, binaril sa ulo ng NPA. Ba't po hindi nyo kinokondena yung NPA? Huwag nyo sabihin, lahat naman ng kriminal kinokondena namin. Yung NPA lang po ang sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinokondena ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Nasa batas po natin sa current laws ng Government of the Republic of the Philippines at ito din naman ay kinakatigan ng ating mga huwes na kung meron tayong gustong mapanagot sa kasong rebellion, kasi makakonsider naman talagang mga rebelde yung mga nasa New People's Army, di panagutin sila sa kasong rebellion, yun ay krimen. Diba? Kung pag-aaralan natin yung ating mga batas. So, hindi po natin maintindihan kung bakit po dinidiin tayo sa ganong usapin kasi nandyan naman yung batas. Kung meron tayong gusto kasuhan ng rebellion, di kasuhan po natin ng rebellion. Kasunod po, yung nangyari na yun, actually hindi nga yun pagbarel, yun po ay death, no? Dahil sa paggamit ng isang bomba. So actually, ang dami pong facts kasi na binabanggit na actually ay hindi totoo. Bakit hindi nyo kinukundina yung NPA? Meron tayong statement na nilabas doon na baka lang po hindi po nakarating o hindi nabasa ng ating NYC chairperson. So pang ilang strike na po ito in terms of facts, kaya we highly advise the NYC chairperson na maging maingat po sa kanyang mga salita at magbatay po sa kung ano lamang yung facts. Maraming problema ang bansa natin. Maraming problema ang kabataang Pilipino. Tinatry niyang ibalanse yan sa buhay niya. Diba? Mahirap kayo, may problema ka sa magulang, minsan may problema ka pa sa love life, may problema kayo sa pera, papasok ka sa paaralan, may problema ka pa sa mga teacher mo, maghahanap kang trabaho, bata ka pa, may problema ka sa paghahanap ng trabaho. Walang katapusan ang problema ng kabataang Pilipino. Ang tinatanong ko lang sa inyo, bakit hindi nyo kinokondena yung mga nagre-recruit sa kabataang Pilipino para pumatay ng pulis at sundalo, manunog ng cell sites, mag-extort sa mga kapwa Pilipino? Yun lang ang tanong ko. Correct. Kasi ano sasabihin mo? Hindi naman ako dito na-appoint bilang santo. Na-appoint ako bilang government official na dapat nagtutulungan tayo as government official. Lahat tayo sa gobyerno nagtutulungan para patatagin ang gobyerno, patatagin ang bansa. Ngayon, ang isasite mo dyan, ang daming problema ng mga Pilipino, mga kabataan. Ang NYC, hindi ma-handle. Paano namin i-handle? Mismong budget namin, pinipigil mo? Ilan ang SK? 400,000? Buong bansa, imo-monitor namin, susupervise. Tapos yung budget namin, pipigilan mo?
Oy, paano nga namin magagawa yon? Harap ka sa plenaryo, sasabihin mo ba, kurakot kami, wala na kaming budget. Ang kotse namin, Suzuki APV. Mas maganda pa yung mga kotse ng mga SK. Taon-taon may nare-raise sa loob ng Kongreso kasi hindi nawawala ng anomalya yung ganong institusyon. And also, while gusto po nating magkaroon ng maayos na usapan dito, hindi Ayaw natin niya sagutin nakikita may patutunguhan ito Wala pa patutunguhan to kasi ayaw niya palakasan ng sagutin. boses yung ating magiging Hindi, bataan dito. hindi sinagot Maraming niya. advokasya. Si Congressman Raul Manuel, ang Kabataan Party List, na I joined Legit. them. Legit. Hindi legit. O legit naman yung iba nila, yung karamihan. Ang sinasabi ko, madami siyang advokasya sa Kabataan Pilipino. We join him in pursuing that advocacy. Oh, So you can work together on sana common sir, we issues. are in the Mas ni government. Raul. Oo. We are both in the Philippine government. Ang sasabihin ko lang dyan, sir, issue ng edukasyon, nagmamahal yung tuition. Sino pang gusto magmahal ng tuition? Lahat tayo may pamangkin, may anak, mayroong apo na nag-aaral. Lahat tayo gusto mababa ang tuition. We join him in pursuing na sana hindi nagmamahal ang tuition. Ito sabihin ko sa iyo, sa napakaraming issue ni na Congressman Manuel, baka 80% ng issues nila, okay, we join them. Doon lang sa issue ng ano reaction niyo na NPA 80%? recruitment, ang galit na galit kami. Yes. Pare, hindi. Anong Ito, comment ka tingnan na? niyo kung sino dyan yung mga mukhang nagtitik-tik lang ha. Mga Ayan, sa mga gilid-gilid na hindi taga-media. Tingnan niyo kung sino. Tingnan niyo ha. Ano yung mga Yung mga nagpipicture dyan ng sasakyan nyo, nagte-text ngayon kung sino-sino kayo dito. Ayan, tingin-tingin kayo sa likod nyo. Hindi taga Kamuning Bakery, hindi taga-media. Ma-identify nyo kung sino dito yung may tanong lang. nagtitik-tik dito ngayon. Oo. ha? Sorry, may tanong lang si Congressman kanina at saka concern ng ibang tao. Sino? Ituro mo. There Sino? are Meron ba? socialist and Oh, yan, oh. progressive forces. Yung naka-ano po? Yung naka-shades? Saan po kayo? Ganun po kapraning yung ating Hindi. si Chair. Pinipicture niyo yung mga plate number ng mga sasakyan nyo Driver po kanina sa namin labas yan. driver mo yan! Sir, natural lang po yung bodyguard na kami. sige. Pinipicture mo lahat ng sasakyan dyan sa tabi. Pangit kasi. Hindi ko alam na driver mo. Akala ko, nagtitik-tik Opo, lang. kasi ganun po Parang kapraning namin na mag-isip staff yung na ating NYC nagpipicture ng mga chairperson. plate number nyo. Kung si Congressman Raul Manuel, ikokondina niya ang NPA, tutulungan niya yung mga magulang na nagre-reklamo na yung mga anak nila nire-recruit ng NPA. Baka gumawa pa kami ng commendation sa'yo, Congressman Manuel. Sinasabi po ng ating NYC Chair na bukas siya dun sa lahat ng mga grupo na nagsusulong din ng interes ng mga kabataan. Bukas sila sa iba't ibang ideya. Kaso, particularly, lalo na sa Kabataan Party List, actually yung ginagawa pong pagdidiin sa atin based on allegations na tayo ay linked sa mga rebel groups, yan po ay bahagi ng red tagging. At dinify na po ng Manila Regional Trial Court kung ano yung red tagging. Binanggit din ano yung dangers ng red tagging kapag nilalamp natin together yung mga aktivista, advocates, yung mga rebel groups sa ating bansa. Kaya po, we have witnessed no, na actually yung ganitong forum na actually kanina napakaganda ng daloy ay hina-hijack po ng ating NYC Chair as a platform for red tagging. Nung first term ko as NYC Chairman, 2018 to 2019, na-attain ng NYC ang ISO International Standard sa management. Tapos sasabihin niya, mismanage. Bumalik lang ako sa NYC as Chairman, ngayon lang January. Ba't mo ako pagre-resignin? I am the only NYC Chairman na naging member ng Kabataan Party List. Dati. Former. May comment Bakit kagalit sa akin? Ako nga lang isa-isang miyembro nyo na naging NYC Chairman. may Because kaya kong makipagdebate Hindi ng halata, harapan hindi sa'yo. halata. Kami nga sinasabi namin, yes. kahit anong laban mo sa gobyerno, okay lang. Wag lang violent. Karapatan nating lahat ng Pilipino yon. Pero, kung aakyat ka na sa bundok, namumundo ka na, may dala kang barel, nakakapatay ka na ng pulis at sundalo, hindi ka na naawa. Yung pulis at sundalo na yon, Ito naman. nag-training lamang. Thank you. Iniiwan yung anak at pamilya sa probinsya nila para lang ma-deploy, magbantay para sa bansa, tapos pinapatay. Tapos kung lait-laitin niyo yung mga tropa ng gobyerno, akala mo, sasabihin, pasista sila. Mahihirap rin yung mga pulis at sundalo na yun eh. Salamat. Ginagawa lang ang trabaho sa bansa. Nung pandemya, yung kapulisan, ang daming abuso, ang daming illegal arrest. Pero- Hindi po yan panlalae. Pero hindi kayo Yan against po ay sa mga- holding accountability, holding them accountable no, dun sa kanilang mga ginagawang
paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan. For example nga sa international community, si former President Rodrigo Duterte, siya na ipapaimbestigahan ng ICC dahil sa napakaraming cases nung pagpatay sa ating mga mahirap nung drug war. Hindi po yan natin mabilis lang na dapat i-dismiss na yan ay minsan lang nagkasala. Lalo na po kung systemic yung paggamit ng Estado ng kanyang violence laban sa mga mahihirap at walang kalaban-laban. Kaya hindi po natin madaling matatanggap na sabihin lang na minsan lang yan, error, nagkamali lang. Lalo na kapag ang mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na magprotekta sa kanila, yun pa yung aabuso sa kanilang mga karapatan. I support. Unang protekta ha, ito nakabibig. Ito yung latest sa Kabataan Party List. Diba? Proud na proud, confident si Manuel na yung mga protekta pa daw ang siyang aabuso. So anong nangyari? Ano kayo ngayon, Kabataan Party List? Hayop kayo? Akala nyo ang linis-linis nyo? Tingnan Mga buwisit kayo? Basahin natin mga lords. Kabataan Party List issued an official statement on Tuesday, June 3, confirming an ongoing internal investigation into a rape allegation involving one of its members following a viral social media post made by a former youth officer. Kabataan Party List confirms internal probe of sexual assault allegation following revelation by ex-member. Yucks! Yucks! Nire-rape nyo! Diba, mga hayop kayo? Nangre-recruit na kayo ng mga walang kamuwang-muwang na mga kabataan. Minumolestyan nyo pa. Mga hayop kayo talaga. Ha? Wala naman kasi talagang matino. Wala naman kasi talagang magandang nangyayari sa organisasyon nyo eh. Ha? Maaano pa ba kami dyan? Magugulat pa ba kami dyan? Hindi na! Dami nyo ngang sinirang buhay ng mga kabataan. Hindi na kami magugulat. Diba? Ito yung problema eh, no? Akala mo kung sinong magsalita. Akala mo kung sinong mga malilinis. Yaks, yung mga kasamahan pala nila nang rape. Yun kabibig ha. Akala mo kung sinong malinis itong si Raul Manuel. Diba? So yun kabibig, ano sa palagay nyo? Sino nanalo sa debate? Diba? So, yun lang kabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.